Sa gitna ng nakapapasong init at alikabok ng Santa Rosa, ang sentro ng pinakaabalang industrial zone sa Laguna. Isang hilera ng mga simpleng paupahang kwarto o boarding house ang biglaang naging sentro ng takot na bumalot sa buong lalawigan. Si Police Colonel Augusto Salazar, ang Chief of Police ng Santa Rosa City Police Station, ay matigas na pinasinungalingan ang mga kumakalat na tsismis tungkol sa mga multo at aswang. Ngayong araw, bubuksan nating muli ang case file ng 4 na bangkay sa loob ng Poso Negro. Isang kwento kung saan ang kalupitan ng salarin at pagdurusa ng mga inosenteng biktima ay nagsisilbing isang masakit na paalala sa ating lahat sa gitna ng makabagong lipunan na puno ng patibong. Ang hilera ng mga kwarto sa A boarding house ni Kuya sa Barangay Balibago na nakatago sa isang makipot na eskinita malapit sa Laguna Technopark ay sadyang, sa katotohanan, pansamantalang tuluyan lamang para sa kapalaran ng mga dayo. Ang bangungot na ito ay nagsimula sa biglaang pagkawala ni Sarah, isang manggagawa sa pabrika ng electronics, 22 taong gulang, na umuupa sa kwarto numero 3. Sa una, inakala lang ng mga kapit-kwarto na nag-leave siya para umuwi sa kanilang probinsya sa Bicol para bisitahin ang pamilya. Ang landlord o may-ari ng paupahan, isang lalaking nasa edad 40 na nagngangalang Mang Hector, ay tila napakaabala. Ang katahimikan ay bumalot sa buong compound. Ang hangin ay tila mabigat. Ang mga natitirang nangungupahan ay nagsimulang magbulungan tungkol sa mga kababalaghan at paramdam. May mga sumumpa na nakakita sila ng aninong puti na mahaba ang buhok, tila isang white lady na dumadaan sa bintana, o di kaya inakaramdam ng malamig na hangin na tumutusok sa kanilang gulugod. Tila may humihip sa kanilang batok tuwing pupunta sila sa common ni sa gabi. Ang mga kwentong katatakutan tungkol sa mga ligaw na kaluluwa ay ginawang zonabterlarang o off-limits ang paupahan pagsapit ng 10:00 ng gabi. Walang sinuman ang nangahas lumabas ng kwarto. Ang takot ay umabot sa sukdulan nang ang isang masangsang na amoy ay nagsimulang umalingasaw mula sa likurang bahagi, sa lugar kung saan naroon ang sementadong takip ng Poso Negro na ginagamit ng lahat ng nangungupahan. Hindi na makayanan ang polusyon sa hangin at ang hindi nakikitang takot. Isang hapon bago magdilim, ilang kabataang nangungupahan ang nagpasyang piliting buksan ang takip ng Poso Negro upang inspeksyonin ito, na hindi pinansin ang mahinang pagbabawal ni Mang Hector na nooy wala sa lugar. At sa sandaling iyon, ang impyerno ay bumukas mismo sa ilalim ng kanilang mga paa. Sa ilalim ng liwanag ng flashlight na tumago sa madilim na hukay, na humahalo sa maruming limbah at makapal na putik, nakita nila ang isang bagay na hinding-hindi nila makakalimutan habang buhay. Agad na tinawag ang mga pulis mula sa Santa Rosa City Police Station. Ang tunog ng sirena ay bumasag sa katahimikan ng makipot na eskinita. Nang hagar ng mga otoridad ang laman ng Poso Negro, lahat ng mga usiserong kapitbahay ay natahimik. Marami ang agad na nasuka sa gilid. Matapos matanggap ang ulat, ang puwersa ng pulisya sa pamumuno ni Picol Augusto Salazar, isang veteranong investigador na may matatalim na mata, ay agad lumusob sa lokasyon at kinordonan ang buong boarding house gamit ang dilaw na police line. Ang team ng SOCO, Scene of the Crime Operatives, na nakasuot ng mga hazmat suit, ay maingat na nagtrabaho sa katahimikan, kinukuha ang bawat maliit na ebidensya mula sa maitim na Poso Negro. Ang pagkakilanlan ng mga biktima ang naging pangunahing prioridad dahil sa tagal ng pagkakababad sa maruming tubig, imposible na ang visual identification. Ang mga labi ay agad na isinugod sa crime laboratory sa Camp Crame para sa autopsy at pagkuha ng ECG samples upang itugma sa datos ng pamilya ng 4 na dalagang may ulat na nawawala, sina Sarah, Rhea, Diana at Patricia. Sa crime scene, napakunot noo si Picol Salazar habang nag-iisip ng malalim. Walang senyales ng pambubugbog, walang talsik ng dugo sa sahig o pader, walang senyales na sinira ang mga pinto. Ang salarin ay kumilos ng napakalinis, malamig at malupit. Napagtanto niyang ang salarin ay tiyak na isang taong kabisado ang istruktura ng boarding house, alam ang oras ng kilos ng mga nangungupahan, at may sapat na oras at espasyo upang itapon ang mga bangkay sa Poso Negro nang hindi nahuli. Hindi siya ibang tao, bulong ni Salazar sa kanyang mga tauhan. Siya ay nasa loob. Ang investigation team ay hinati sa ilang unit, pinasok at ginalughad ang 4 na kwarto ng mga biktima na selyado na mula noong sila ay nawala. Mula sa labas,
ang mga kwartong iyon ay mukhang karaniwang kwarto ng mga factory worker. Masikip, puno ng murang gamit, at may mga poster ng idolo o litrato ng pamilya sa pader. Ngunit nang suriin ng mas malalim, nagsimulang lumitaw ang mga nakakatakot na palatandaan. Ang smartphone ni Rhea, ang online seller, ay na-recover ang datos ng anti-cybercrime group. Sa loob ng Messenger API, natagpuan ng mga investigador ang mga deleted messages na tila binura ng nagmamadali. Ito ay hindi karaniwang bentahan, kundi isang one-way na pag-uusap na puno ng tensyon mula sa isang misteryosong tao. Ang taong ito ay gumagamit ng dummy account o disposable number, at tila alam ang lahat ng aktibidad ni Rhea. Masyadong kita ang cleavage mo sa suot mong pulang damit kanina, o masarap ba yung binili mong sisig sa kanto? Ang mga mensahe ay puno ng pananakot, pambabastos, at habang tumatagal ay nagiging mas masahol. Nagbabanta ang salarin na ikakalat ang mga masiselang larawan ni Rhea sa Facebook kung hindi siya susunod. Sa loob ng diary ni Diana, ang intern, natagpuan ng pulisya ang sulat kamay na mabilis at magulo na nagpapakita ng matinding takot. Isinulat niya ang pakiramdam na parang laging may matang nakatingin sa akin. Kahit naka-double lock na ang pinto. Pakiramdam niya ay binababoy ang kanyang privacy nang hindi niya nakikita. Gayon din, nang suriin ang browser history sa laptop ni Sarah at Patricia, natagpuan ng pulis ang mga huling search keywords, how to detect hidden camera, at ano ang gagawin kapag binantaan na ikakalat ang private video. Ang mga piraso ng ebidensya na magkakahiwalay ay tumuro sa isang nakakakilabot na konklusyon. Ang 4 na dalaga, bago sila namatay, ay binabantayan ang bawat galaw ng isang misteryosong nilalang, kinokontrol at hinihinga ng pera o kapalit gamit ang kanilang mga pribadong sikreto. Ang salarin ay hindi malayo. Tiyak na siya ay nasa napakalapit na lugar, kayang magmanman 24 oras. Ang listahan ng mga suspect ay lumitid at ang hangin sa boarding house no 24 ay lalong napuno ng hinala. Ang buong area ay parang isang dambuhalang bitag ng daga at ang predator ay nagtatago pa rin sa kadiliman. Sa tactical command post na itinayo sa Santa Rosa Police Station, nakatayo si Pio Salazar sa harap ng whiteboard na puno ng sketsa ng plano ng bahay at mahahalagang tala. Mga pahina mula sa diary, screenshot ng messenger na puno ng desperasyon, at history ng internet ng mga biktima, hindi lang ito hiyaw ng saklolo na huli na, kundi isang mapa na magtuturo papasok sa baluktot na isipan ng pumatay. Walang kababalaghan dito, diin ni Salazar sa kanyang mga opisyal, ang boses niya ay nangingibabaw sa ugong ng electric fan. Mayroon lang tayong isang sexual predator. Isang demonyong nag-aanyong tao na kayang gawing live show ang pinakapribadong kwarto ng mga biktima. Isang teorya na nagpatindig ng balahibo ang lumutang. Ang salarin ay palihim na nagkabit ng mga disc camera sa loob ng mga kwarto. Ito ang tanging paraan para malaman ng salarin ang bawat detalye at gawin ng mga dalaga upang manipulahin sila. Isang utos para sa masusing paghahalughad o sweeping operation ang inilabas. Sa pagkakataong ito, ang target ay hindi ordinaryong ebidensya, kundi ang paghahanap sa mga mata na hindi nakikita. Ang team mula sa Cybercrime Unit, gamit ang mga signal detector at optic scanner, ay nagsimulang suyurin ang bawat pulgada ng 4 na kwarto. Iniskan nila ang mga dingding na plywood, sinuri ang bawat butas ng saksakan, hanggang sa mga awang sa kisam. Lumipas ang oras sa nakakabinging tensyon. Masyadong magaling magtago ang salarin. Nang nagsisimula ng makaramdam ng pagod ang mga operatiba, si Lieutenant Rico, isang batang opisyal na may matalas na instinct, ay nakapansin ng kakaiba sa kwarto ni Sarah. Sa saksakan ng kuryente na nasa tabi mismo ng kama, may isang maliit na itim na tuldok na halos hindi makita dahil sa alikabok. Gamit ang tiyan, maingat na binaklas ni Rico ang takip ng outlet. Sa loob, nakatanim ang isang microlens camera na direktang nakakabit sa linya ng kuryente at nakatago ng perpekto. Ang unang tuklas na ito ang bumasag sa katahimikan. Nabuhayan ng loob ang buong team. Alam na nila ngayon kung ano ang hahanapinin. Isa-isang hinugot sa liwanag ang maruming sistema ng paniniktik. Isang kamera ang natagpuan sa loob ng peking smoke detector sa kisam ng kwarto ni Rhea. Isa pa ang nakatago sa likod ng salamin sa banyo ni Diana. At mayroon pang nakatahi ng maayos sa mata ng teddy bear sa kama ni Patricia.
Ang buong kwarto ng mga biktima ay ginawang haula kung saan ang bawat galaw at pagbibihis nila ay nire-record. Ang buhay nila ay ginawang parang reality porn na sila ang bida nang hindi nila alam. Ang susunod na susing tanong, saan ipinapadala ng sistema ang mga video feed? Sinundan ng mga IT expert ang mga kable ng signal na napakanipis na isiningit ng matalino sa likod ng mga double wall at sa itaas ng kisam. Ang mga kable ay parang sapot ng gagamba, ngunit lahat ay tumutumbok sa iisang direksyon. Sa pinakamalaking kwarto sa dulo ng pasilyo, ang tirahan ni Mang Hector. Ang bitag ay opisyal na naisara. Ang lahat ng kilos ni Hector noon ay inilagay sa ilalim ng mikroskopyo ng investigasyon. Ang kanyang mukhang nag-aalala, ang pagre-report niya sa barangay, ang reklamo tungkol sa tumatakas na border, lahat ng ito ay nabunyag bilang isang drama ng baguhan para ilihis ang investigasyon. Sa interrogation room, nang magsimulang magtanong ang mga pulis tungkol sa instalasyon ng kuryente at renobasyon ng bahay, nawala ang angas ni Hector. Hindi na niya kayang panindigan ang maskara ng pagiging mabait na landlord. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Nanginginig ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga mata ay naglilikot, iniiwasan ang matalim na tingin ng mga pulis. Alam niyang ang tabing na iningatan niya ng ilang taon ay mapupunit na. Ang lambat ng batas ay naihulog na at ang pinakamalaking isda, ang psychopath na predator, ay huli na. Bumalot ang matinding kadiliman sa eskinita sa Santa Rosa, dala ang mainit at maalinsangang hangin. Sa ilalim ng andap-andap na ilaw ng poste, ang mga operatiba ng SWAT team na kumpleto sa armas ay tahimik na pinalibutan ang kwarto ni Hector. Si Pico Salazar ay nakatayo sa command position, hawak ang radyo. Ang boses niya ay matigas at hindi matatawaran. All units, position. Target is dangerous. Wait for advice signal. Sa loob ng kwarto ni Hector, hindi niya alam na ang yugto ng kanyang palabas ay nasa huling kabanata na. Nakaupo pa rin siya sa lumang leather chair, ang kanyang mga matang malalim ay nakapako sa hilera ng mga monitor na naglalabas ng nakakatakot na asul na liwanag. Sa screen, makikita ang mga grid na nagpapakita ng kuha mula sa mga nakatagong kamera. Kahit na ang mga kwarto ng biktima ay bakante na at may police seal, nakatitig pa rin siya ng tulala, pinapanood ang mga lumang recording na parang adik sa droga na naghahanap ng tama. Para sa kanya, ito ang kanyang maliit na kaharian kung saan siya ang hari na may hawak sa buhay at kamatayan. Pasukin! Ang utos ni Salazar ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang pintuan ni Hector ay yumanig bago nawasak sa lakas ng pagbangga ng breaching team. Ang mga pulis ay pumasok na parang itim na bagyo. Nagulat si Hector. Ang mukha niyang walang emosyon ay napalitan ng matinding takot. Sinubukan niyang abutin ang drawer, marahil para kumuha ng armas o sirain ang ebidensya. Pero huli na. Police 2. Huwag kang kikilos. Dapa. Kamay sa ulo. Ang sigaw na puno ng otoridad ay umalinggaw-ngaw. Sa loob ng ilang segundo, ang landlord ay ibinalibag padapa sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay ay pinwersang ilagay sa likod at pinusasan ng mahigpit. Nang buksan ang ilaw sa kwarto, ang tanawing tumambad ay nagpakilabot kahit sa mga veteranong pulis. Ang kwarto ni Hector ay hindi simpleng tirahan. Ito ay isang mini-command center ng paniniktik. Nagkalat ang mga hard drive na naglalaman ng terabytes ng mga nakakadiring video. Ito ay isang aklatan ng krimen. Ebidensyang hindi maikakaila sa kanyang pag-ugaling hayop. Ngunit, ang mas nakakakilabot ay nasa loob ng glass cabinet sa sulok. Nang buksan, natagpuan ng pulis ang mga tropeo ng tagumpay na itinago ni Hector ng maayos at may numero, isang sipit ng buhok ni Sarah, lipstick na gamit ni Rhea, panyo ni Diana, at maging ang panloob na kasuotan ni Patricia. Hindi lang siya namboboso, nangongolekta rin siya ng mga gamit ng biktima para panatilihin ang kanyang baluktot na pagmamay-ari kahit patay na sila. Bigla, habang inilalabas ng dalawang pulis patungo sa patrol car, sinamantala ni Hector ang saglit na pagkaluwag habang nasa masikip na pasilyo. Nagwala siya. Umungol siya na parang sugatang hayop at ibinandos ang kanyang ulo ng buong lakas sa sementadong poste ng koridor sa tangkang magpakamatay para takasan ang parusa. Hawakan niyo! Mabilis na rumesponde ang mga pulis, idiniin ang katawan niya sa lupa bago pa siya makapinsala sa sarili.
Ang huling desperadong tangka ng demonyo ay nabigo. Ang balita ng pag-aresto ay kumalat na parang apoy. Daan-daang residente ang dumagsa sa eskinita kahit 10 oras na ng gabi. Sa ilalim ng mga flash ng kamera ng media at matatalim na tingin ng galit na masa, ang tunay na mukha ni Mang Hector, ang landlord na mukhang banal, ay nahubaran. Kinalagkad siya ng nakayuko, hindi na isang lalaking dapat kaawaan, kundi isang halimaw. Kaliwat ka ng mura ang narinig. Mamatay tao, hayop ka, bitay na yan. Ilang residente ang nagtangkang sumugod para saktan siya, ngunit napigilan ng barikada ng pulis. Mabilis na natapos ang operasyon. Humagibis ang mobil ng pulis na may sirena. Ngunit ang laban para sa katarungan ng 4 na dalaga ay nagsisimula pa lang sa korte. Sa loob ng interrogation room na may sukat na 3.3 metro sa Santa Rosa City Headquarters, ang hangin ay nagielo. Sa ilalim ng nakakasilaw na ilaw, sa wakas ay nagsalita si Hector. Ngunit iba sa kanyang takot noong hinuli, ngayon ay kakaiba ang kanyang pagiging kalmado. Nakaupo siya doon, nakaposas, at ikinukwento ang kanyang krimen sa tonong walang emosyon. Parang nagkukwento lang ng pelikulang napanood niya. Nagsimula siya sa isang ngisi, inaamin ang kanyang sakit sa utak. Inihalin tulad niya ang sarili sa isang gagamba na matyagang naghahabi ng sapot, binubutasan ang mga pader gamit ang microdrill, isinisingit ang kable para maglagay ng mata sa mga pribadong lugar. Sinabi niyang hindi lang siya nanonood, ninanamnamti niya ang buhay nila. Pinapanood niya si Sarah na umiiyak dahil homesick matapos ang night shift, si Erhea na nagpapalit ng damit para sa live selling, at maging si Diana na nagdarasal ng taimtim, hindi alam na binababoy siya ng tingin ng demonyo. Oras na ng singilan, o the singil ng boundary, ang terminong kalye na ginamit ni Hector para ilarawan ang blackmail. Hindi niya agad ipinapadala ang malalaswang video. Nakikipaglaro muna siya sa isip nila. Gumagamit siya ng ibang SD card para mag-text o mag-chat. Bagay sa'yo ang pula, OT, bakit ka umiiyak? Sayang ang ganda. Para iparamdam na binabantayan sila. Kapag takot na ang biktima, sa kanya ilalabas ang alas, magpapadala ng screenshot ng masiselang parte ng katawan nila habang nasa banyo na may kasamang banta, mamayang 9:00, pumunta ka sa kwarto ko. Pagbigyan mo ko. Kung hindi, buong pabrika nyo at pamilya mo sa probinsya. Mapapanood ang video na to. Takot, kahihiyan, at kawalan ng matatakbuhan ang ginawang alipin ng mga dalaga sa kanyang pagnanasa. Hindi sila makapagsumbong sa pulis, takot na mabunyag ang aib, takot na maging pulutan ng tsismis sa probinsya. Inamin ni Hector na nasisiyahan siyang makita silang nanginginig habang sumusunod sa kanya. Para sa kanya, iyon ang sukdulan ng kapangyarihan bilang ihariti ng paupahang iyon. Ngunit, ang pagpatay ay nangyari nang subukan ng biktima na sirain ang sapot. Si Sarah ang nauna. Matapos ang ilang beses na pilitang pagsunod, palihim siyang nag-text sa kaibigan na balak niyang magsumbong sa pulis. Pero hindi niya alam, si Hector ay nakaupo sa harap ng monitor at nababasa ang bawat letrang tinatype niya. Hinamon ang kanyang otoridad. Ang lakas ng loob niyang sirain ang patakaran ko, ani Hector, ang mga mata ay nanlilisik. Nang gabing iyon, nagkunwari siyang mabait na landlord, nagdala ng isang baso ng espesyal na herbal tea, o palamig sa kwarto ni Sarah. Pampawala daw ng pagod at sakit ng katawan. Ngunit sa likidong iyon ay nakahalo ang mataas na dosis ng cyanide o lason. Ininom ito ni Sarah dahil sa tiwala. Ilang minuto lang, bumagsak siya. Nangisay ang kanyang katawan bago tuluyang bawian ang buhay sa matinding sakit nang hindi man lang nakasigaw. Hinintay ni Hector ang hating gabi kung kailan tulog na ang lahat, at kalmadong hinila ang bangkay ni Sarah papunta sa likod. Gamit ang bareta, binuksan niya ang mabigat na takip ng poso negro at itinapon ang dalaga sa maitim na tubig. Basura na kailangang itapon sa basurahan, ang kaswal niyang sabi. Isang pangungusap na nagpatindig ng balahibo ng pulis na kumukuha ng kanyang salaysay dahil sa kawalan ng pagkatao. Ang tatlong iba pa, si Erhea, Diana, at Patricia, nang magsimulang maghinala at magbalak lumaban o tumakas, ay dumanas ng parehong malagim na kapalaran sa kamay ng serial killer. Nilason at itinapon. Ang pagdinig sa kaso ni Hector sa Regional Trial Court ng Laguna ay naging sentro ng pambansang galit. Ang kanyang detalyadong pag-amin ay binasa.
Ang bawat detalye ay parang pagbubuhos ng gasolina sa naglalagablab na galit ng publiko. Sa witness stand, kaharap ang litrato ng apat na biktima at ang hagulgol ng kanilang pamilya, na natiling blanko ang mukha ni Hector. Walang pagsisisi. Ang hatol ay ibinaba sa gitna ng mabigat na katahimikan ng korte. Ibinagsak ng hukom ang maso. Habang buhay na pagkakulong ng walang parol, reclusion perpetua without eligibility for parole. Gamit ang kasong murder sa ilalim ng Revised Penal Code, kailangang pagbayaran ni Hector ang buhay na kinuha niya sa pamamagitan ng pagkabulok sa bilangguan hanggang sa kanyang huling hininga. Ang palakpakan ay umugong sa loob ng korte bilang paglabas ng emosyon. Nakamit ang hustisya. Ngunit ang hatol na iyon ay hindi kailanman mabubura ang sugat na iniwan niya sa lipunan at ang kawalan na hindi mapapalitan para sa apat na pamilya. Ang pagbaba ng maso ng hukom ay nagsara sa isa sa mga pinakagimbal na kaso sa kasaysayan ng krimen sa Laguna. Ngunit ang trauma ay nananatili sa mga naiwan. Ang habang buhay na kulong kay Hector ay tamang bayad, ngunit hindi nito maibabalik sina Sara, Rhea, Diana, at Patricia sa yakap ng kanilang pamilya. Ang kanilang mga pangarap na iahon ang pamilya sa probinsya ay nabaon na habang buhay sa ilalim ng sementong poso negro na iyon. Ang kwentong ito ay hindi lang basta case file na isinara, kundi isang maingay na alarma para sa ating lahat, lalo na sa mga kabataan, mga bedspacer, at mga nangungupahan na nakikipagsapalaran sa malayo. Madalas tayong tinuturuan na mag-ingat sa mga estranghero sa madilim na eskinita. Ngunit pinatunayan ng mapait na katotohanan ang kabaligtaran, ang kaaway na pinakamapanganib ay minsan yung taong nakakangitian natin tuwing umaga. Ang taong may tatak na ay tagapangalaga TOD mabait na landlord. Ang kasamaan ay hindi laging nakakatakot ang itsura, minsan, nagtatago ito ng rapi sa likod ng maskara ng kabutihan. Tandaan ninyo ang aral na ito. Laging pagkatiwalaan ang inyong kutob. Kung pakiramdam nyo ay hindi kayo ligtas sa sarili nyong kwarto, na parang may matang nakatingin, huwag nyong babaliwalain iyon. Inspeksyonin ang inyong tinutuluyan. Mula sa butas ng saksakan, salamin hanggang sa pinakamaliliit na bagay. At ang pinakamahalaga, huwag kayong mananahimik. Ang pananahimik dahil sa takot o hiya ay ang pagkaing nagpapalusog sa mga halimaw na tulad ni Hector. Magsalita, humingi ng tulong at lumaban. Ang buhay at dignidad ninyo ay higit na mas mahalaga kaysa sa huwad na hiya. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa pagtuklas ng madilim na katotohanan ito hanggang sa huli. Naway sumainyo ang kapayapaan. Maging laging mapagmatsyag, ingatan